Malamang marami na namang aalma dito sa ating pag-uusapan ngayon kasi meron na namang pahayag si US President Donald Trump no, tungkol sa Iran. Ang sabi niya ay in-inform daw siya ng Iran na yung kanilang bansa daw is nasa state of collapse, mga kapatid, no? Pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Gusto na daw buksan ng Iran ngayon ang Strait of Hormuz, no, dahil ang kanilang bansa ngayon ay nasa estado na ng pagbagsak o yung state of collapse, sabing ganon ni US President Donald Trump. Si Trump ang nagsabi niyan, mga tol, binabasa lang natin itong nakalagay sa kanyang post, no? Sabi niya ganon, Iran has just informed us that they are in a state of collapse, no? Babagsak na daw, mga kapatid, ang Iran. They want us to open the Strait of Hormuz o yung Hormuz Strait as soon as possible as they try to figure out their leadership situation, which I believe they will be able to do. Thank you for your attention to this matter. Maikli lang yung post na ni Trump, pero sabi niyang ganon, ang Iran daw is malapit ng bumagsak o nasa estado na daw ng pag-collapse. Kasi nga ang dahilan ng Amerika kung bakit nila nilagyan ng blockade etong Strait of Hormuz, hindi naman daw para sa lahat ng barko na dumadaan dyan, kundi para lamang doon sa mga barko na papunta at paalis ng mga Iranian port para pigilan yung income ng Iran. Sabi niya nga ganon, ang nalulugi daw sa Iran araw-araw is nasa $500 million. So ganun kalaki ang nalulugi sa Iran o ang nawawala sa Iran, nakita. Kumbaga, meron kang isang sari-sari store o meron kang isang tindahan, kung ano man yan, pero merong humaharang sa lahat na mga customer mo na papunta sa'yo. So meaning, lahat na mga possible income mo is wala, nahaharang lahat yan. So ngayon, ang Iran ay hindi kumikita, no, sa pamamagitan nga nitong Strait of Hormuz na blinakade ng Amerika, is parang gera pa rin, no? Pero syempre, ay hindi sasang-ayunan, mga tol, ng mga Iranian o lalong-lalo na yung mga opisyal ng Iran. Alam naman natin, yan ay pasisinungalingan nila at sasabihin nilang nananaginip na naman si Donald Trump. Well, ako, anong masasabi ko? Ewan ko, mga tol. Wala naman akong pakialam dyan sa mga yan, no? Binibigyan lang natin ng reaction video to. Pero eto, may balita. Di ba nga, pinag-usapan natin na ang Iran is nag-submit ng panibagong proposal sa Amerika para sa posibleng pagdawawakas ng gera. Kasama na doon, mga tol, yung pagbubukas ng Strait of Hormuz. Dapat daw unahin muna yon. Pero sabing ganito sa balita mula sa UNTV News and Rescue, hindi masaya si US President Donald Trump sa panibagong proposal na isinumite ng Iran para sa posibleng tuluyang pagwawakas ng digmaan sa gitnang silangan. Hindi daw masaya si Trump. Patuloy na iginigiit ng Estados Unidos na kailangang mapag-usapan agad sa unang bahagi ng negosasyon ng usapin sa nuclear program ng Tehran, taliwas sa nais mangyari ng Iran na unahin muna ang issue sa Strait of Hormuz at ang garantiya ng pagtigil ng US sa pag-atake. So ang gusto ng Iran kasi doon sa kanilang sinubmit na proposal, magkaroon sila ng katiyakan o guaranteed na hindi naaatake ang Amerika sa kanila. Isa pa, gustong mangyari ng Iran is unahin mo ng buksan itong Strait of Hormuz. Yan na yung gusto muna nilang pag-usapan. Well, ang sabi ni US President Trump, hindi, kailangan sa unang bahagi pa lang mapag-usapan na natin yung tungkol sa nuclear program. Ang gusto ng Iran, unahin muna natin yung Strait of Hormuz. Kapag eto, okay na, bukas na yung Strait of Hormuz, alis na yung blockade ninyo, at hindi na kayo atake sa amin, saka natin pag-usapan yung tungkol sa nuclear program. Pero ayaw ni Trump yun, mga tol. Kasi nga, kumbaga parang gusto niyang magkaroon ng leverage, no? Gusto niyang magkaroon ng, kumbaga ito yung pinang-hold up niya ngayon dito sa Iran. Kasi nga sabi niya ganun, kapag binuksan natin tong Strait of Hormuz, kikita Iran. May pambili na naman sila ng mga panibago nilang missile o may pambili na naman sila ng mga panibago nilang defense system. Which is ayaw nga mangyari ng Amerika yun eh. So panoorin natin itong balita, mga tol.
Posibleng hindi tatanggapin ng Estados Unidos ang bagong proposal na isinumite ng Iran sa pamamagitan ng Pakistan. Kasunod ng isinagawang high-level national security meeting kahapon, pinag-iisipan na ni US President Donald Trump ang mga susunod na hakbang ng kanyang administrasyon kaugnay ng sitwasyon sa Iran. Kabilang sa opsyon na kinukonsidera ng Pangulo ay ang pagpapatuloy ng naval blockade at pagpapalakas ng economic pressure laban sa Iran. Economic pressure. No? Ito yung ginagawa ngayon ng Amerika kasi mukhang hindi tumatalab sa Iran yung mga pambobomba ng Amerika. So ito ang ginawa nila, economic pressure. Parang gera pa rin to mga tol. Wala nga lang mga actual bomb, wala nga lang mga mararahas na pag-atake. Pero ang ginagawa ng Amerika is inaatake nila yung ekonomiya ng Iran sa pamamagitan ng pagputol doon sa source of income ng Iran. Gayon din ang pagsasagawa ng limitadong military strikes na siyang mas pinapaboran umano ng Pangulo. Ayon sa ilang US officials, hindi gusto ni Trump ang bagong proposal dahil hindi nito saklaw ang kritikal na usapin ng nuclear program ng Iran. Sa panukala ng Iran, uunahin munang pag-usapan ng pagtatapos ng digmaan at paglutas sa issue ng shipping sa Gulf, kabilang na ang posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz bago talakayin ang matagal ng issue ng nuclear program. Ngunit para sa Washington, hindi ito sapat at iginiit na ang nuclear issue ang pinakaugat ng sigalot sa rehiyon, kaya dapat itong talakayin kaagad. So sinasabi ng Amerika, hindi pwedeng yan ang unahin natin pag-usapan. Kailangan pag-usapan na agad natin yung nuclear. Ang gusto nga mangyari ng Amerika, di ba, i-hand over ng Iran yung kanilang enriched uranium. Kasi yun yung sangkap na gagamitin sa paggawa ng nuclear weapon. Which is ayaw nga mangyari ng Amerika dahil wala silang tiwala sa Iran na iniisip nila kapag ang Iran is nagkaroon ng ganitong uri ng sandata is may posibilidad na to talagang gamitin to ng Iran. Posibleng sa Israel o posibleng sa Amerika mga tol. Kasi bagamat na merong ganon ang Amerika, meron silang nuclear weapon, pinagpauna na ni Trump, sinabi na ni Trump doon sa mga question ng mga reporter sa kanya, bakit daw siya gagamit ng nuclear at wala daw kahit sino mang bansa ang dapat gumamit nun. Well, yun na ipinambanat ulit sa Amerika. Bakit daw ang Amerika ginamit yun sa sa Japan noong World War II? Kasi naman mga tol, kung iisipin nyo, yun yung kauna-unahan. Wala pang nakakaalam kung anong klaseng pinsala ang pwedeng maidulot nun. Kumbaga, bago pa lang kasi yun noong mga panahon na yun Pero since after nung panahon na yun is natalo na nga Japan, di ba? Sumuko na nga Japan. At mas pinalakas pa ngayon ang impact ng ganong klaseng sandata. Alam na nila kung ano yung pwedeng maidulot nun. Kaya nagkaroon na nga rin ng nagkaroon na nga rin ng treaty, di ba? Nagkaroon na nga ng mga pag-uusap na hindi pwedeng gamitin yung mga ganon Dapat nga hindi na daw gumagawa ng mga ganon Ba't kasi gumagawa pa sila ng ganyan no? Pero yun nga yung gustong pag-usapan ng Amerika ngayon na dapat daw kasama pa lang sa unang proposal yung pag-uusap tungkol dito sa nuclear program na to. Kaugnay nito ay binigyan din ni US Secretary of State Marco Rubio na bagamat mas maayos ang bagong panukala kumpara sa inaasahan, may mga pag-aalinlangan pa rin sila sa intensyon ng Iran. Giit ni Rubio, kailangan masiguro na ang anumang kasunduan ay makakapigil sa Iran na makabuo ng nuclear weapon sa hinaharap. Sa ngayon wala pang opisyal na pahayag si Trump na nagsasabi ng direktang pagbabasura sa bagong proposal ng Iran. So hindi pa naman binabasura hindi lang daw siya masaya. Nananatiling stalemate ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng umiiral na tigil putukan na pinalawig upang maiwasan ang muling pagsiklab ng digmaan. Lynn Perez. Okay, hindi masaya si US President Donald Trump doon sa proposal na yon ng Iran. At ang sabi niyang ganun, mga kapatid, dito sa kanyang post, parang exaggerate niya na rin. Iran has just informed us that they are in a state of collapse. They want us to open the Strait of Hormuz o Hormuz Strait. So yun nga yung gustong mangyari kasi ng Iran doon sa kanilang proposal. Kaya rin siguro nasabi ito ni Trump. Pero syempre, tulad nga nung sinabi ko, hindi yan sasang-ayunan ng mga nasa Iran o ng Iranian leaders mga tol. Pero kayo, bilang mga nagmamasid, nanonood sa kung ano man ang nangyayari dito sa Middle East, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Comment na lamang kayo sa ibaba.